Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa loob ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Kung mapupuna po ninyo, palapit na po tayo ng palapit sa mga huling araw sa pangkasalukuyang pangliturihang kalendaryo ng ating simbahan, sapagkat sa huling linggo sa kalendaryo ng simbahan, pagdiriwang po ang kapistahan ng Kristong Hari, marking the end of the present liturgical year. Pero ngayon po ay nasa loob pa lang tayo ng 31st week in Ordinary Time. At pinagdiriwang po ngayon ang paggunita kay Pope Leo the Great. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, mga supporters and followers of our daily gospel reflection. Ganun din po ang aking pagbati sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga miyembro ng Samahang Bukas Palad ni San Antonio, at mga members of 1,000 Club of St. Anthony. Lahat po ng mga tumutulong para itaguyod ang pambansang dambana ng San Antonio ng Padua ay lubos po namin pinasasalamatan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. And once again, welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagninilayan muli ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ika-16 na kabanata, mga talata 1 hanggang 8. Ang title po na binigay ko sa ating pagninilay ngayon ay nagsasabing, Be clever in matters that truly matter. Maging matalino tayo sa mga bagay na talaga namang tunay na mahalaga at kapaki-pakinabang. Sa ating ebanghelyo, gumamit ang Panginoon ng isang talinghaga tungkol sa isang mayaman na may isang katiwala. Nabalitaan po ng amo na ang kanyang katiwala ay hindi nagiging tapat sapagkat nilulustay nito ang yaman na ipinagkatiwala. Ipinatawag at sinabing, magmula ngayon, hindi na ikaw ang aking katiwala, kaya magsulit ka sa lahat ng bagay na iyong pinangangasiwaan. Mga kapatid, may isang pari po na minsan sa kanyang homily ay nagbanggit ng kwento tungkol sa pag-aaral na ginawa sa intelligence quotient o yung tinatawag na IQ ng mga farmers before planting and after the harvest. At ang resulta po ng pag-aaral ay nagsasabing before planting, mababa po ang IQ ng mga farmers. And after the harvest, tumataas po ang IQ. At ang paliwanag, ang naging conclusion ay dahil sa kapag, siyempre, walang pera, magulong isip, nag-aalala, dahil katatanim lang, wala pang ani, nag-invest, hindi pa alam kung tutubo ba o malulugi. Kapag may pera, payapa ang isip. Masaya, maganda ang disposisyon, nakakapag-isip ng mga magagandang bagay. Tumataas ang IQ kasi may resources, may pera. Di ba? Ang estudyante, kapag walang pera, kapag walang baon, kuminsan, nahihirapan ding mag-aral. Kapag si misis ay palaging galit, magulong isip, bigyan mo ng pera. O di ba? Sumasaya, ngumingiti. Kapag mainit ang ulo ni nanay at ni lola, nakakalimot magbigay ng pera ang mga anak. Di ba? Nagiging magagalitin. Ang tawag po doon, kapag nabigyan ng pera at gumanda ang pakiramdam, pera fee. Ay nako. Sa gospel reading, yan din po ang tila sinasabi at binabanggit tungkol sa karanasan ng katiwalang nabalita ang naglulustay ng yaman ng kanyang amo.
Kaya hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Pero sa panahon ng kagipitan, nagpakita siya ng katalinuhan. Kasi mawawalan siya ng trabaho. E anong implication? Wala siyang pera kapag walang trabaho. Mahirap ang buhay. Kaya nga sa pagninilay na ito, 3 po ang aral na gusto kong iwanan. Una, be honest in our daily work. Maging tapat po tayo sa ating mga tungkulin. Maging tapat sa ating mga pananagutan. Sapagkat ang pagiging tapat ang pundasyon ng pagtitiwala. And the master in today's gospel parable is fighting his steward for being dishonest. He is found guilty of mishandling the properties entrusted to him by his master. Hindi niya itinanggi ang kanyang pagkakamali. Tahimik niya tinanggap ang kanyang responsibilidad. Inamin niya at wala siyang sinising iba. At hindi niya sinabing, chismis lang naman ho yan. May naninira lang sa akin. Tahimik niyang tinanggap ang responsibilidad at haharapin niya ang kanyang pananagutan dahil sa kanyang pagkakamali. At siya po ay napuri ng kanyang amo. Hindi dahil siya ay nagdustay, kundi dahil pinakita niya ang kanyang katalinuhan sa panahon ng kagipitan. Pero, anuman, kailangan nating maging tapat, maging honest po tayo sa ating mga tungkulin at pananagutan. Pangalawa, be clever and determined to work for our future security. Sabi ng katiwala, nahihiya ako magpalimos. Hindi naman ako sanay magbungkad ng lupa. Alam ko na ang aking gagawin. So, alam niya ang kanyang gagawin, ginamit niya ang kanyang talino, determinado siya na iahaw ng kanyang sarili sa mahirap na sitwasyon. Ginamit niya ang kanyang pagiging matalino. And therefore, it is an encouragement for us to put the same zeal, ingenuity, and efforts in our worldly affairs into the affairs of our soul. Kaya kung nagagawa nating maging matalino sa mga bagay na may kinalaman sa mundo, mas lalo tayong dapat maging matalino kung pinag-uusapan po ay mga bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan. Sayang naman, binigyan tayo ng Diyos ng talino at kakayanan, kung di natin gagamitin para sa ating kaligtasan, para saan pa? At binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. We need to employ all the legitimate resources with wisdom and sacrifice, counting on the grace of God. Sapagkat anuman ang ating galing at kakayanan, kapag wala ang awa at tulong ng Diyos, may magawa man tayo, siguradong kulang na kulang. And so, as children of God and citizens of heaven, we must develop the so-called Christian cleverness. Maging matalinong Kristiyano po tayo. And Christian cleverness is a virtue that allows us to be wise, but not according to the spirit of the world. Maging matalino sa mga bagay na may kinalaman sa pagliligtas sa ating kaluluwa upang makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Working according to what God wants us to do. And ang sinusunod natin, hindi ang kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos. This Christian cleverness is a gift. It is a gift that the Lord gives. But we can also ask for this gift. Kaya kailangan nating magdasal. Pangatlo, embrace and live the challenge of ensuring our future with God. Kaya ang Ebanghelyo po ay isang hamon na maging committed tayo, maging faithful po tayo. Because God calls us not only to be successful, He calls us to be faithful. Kung ang mga makamundo ay matalino sa mga bagay na makamundo, di ba't dapat din tayo maging matalino sa mga bagay na makalangit? Kung magaling ang mga makamundo sa pagkakalat ng fake news, di maging matalino at magaling tayo sa pagkakalat ng mabuting balita. Stop spreading lies. Sa halip ay ang mabuting balita ng Diyos, katulad po ng ating daily gospel reflections that are being shared to everyone. Kaya maging instrumento tayo ng Diyos sa paghasik ng binhi ng kanyang salita. Kung ang niyayakap ng mundo ay ang buhay na nakasentro sa sarili, yakapin naman natin ang buhay na ang tinitingnan ay hindi lang sarili, kundi ang kapakanan ng iba.
Kung may mga taong gagawin ng lahat kahit sa masamang paraan, makamit lang ang gusto. Gawin natin ang lahat sa abot ng ating makakaya sa awa ng Diyos para matupad ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, may panganib din pong makahulag po sa atin. Ang pinakamahalagang biyaya na pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Maging matalino tayo. Gamitin natin ang mga kakayanan na binigay sa atin ng Diyos para sa mga bagay na mabuti, maganda at banal, sapagkat yan ang magdadala sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Pagsikapan nating maging tapat at matalino sa mga bagay na magliligtas sa ating kaluluwa. Manalangin tayo. Amo naming banal, Diyos makapangyarihan, salamat po sa mga talino at kakayanan na ibinigay mo sa amin. Gamitin nawa namin ang mga bagay na ito upang kami makarating sa langit na iyong ipinangako at pamana sa aming lahat. Nihiling namin ito sa iyo, ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama na iyong anak at ang banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng mga nagdasal para sa ikatatagumpay ng aming annual National Clergy Retreat na ginanap po sa Cebu. Mga kapatid, patuloy po ang aming panawagan dito sa pambansang dambana ni San Antonio ng Padua para sa tulong na kinakailangan namin sa proyektong Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Meron pong 1,000 pamilya ang aming pagkakalooban ng Medianoche packages para meron silang pagsasaluhan sa hapagkainan sa pagsalubong sa pagdating ng bagong taon. Bawat bag of grocery items po for Medianoche ay nakakahalaga ng 1,000 piso. Kaya kung 1,000 pamilya po ang pagbibigyan, kailangan po namin ng 1 milyon. Sa ngayon po ay meron na pong mahigit na 50,000 nalilikom mula sa mahigit 50 tao na tumulong po at nakaloob na ng kanilang donation. Pauna pa lang po ito. Malaki pa po ang ating kailangan. Kaya patuloy po ang aking panawagan. Ano man pong halaga na inyong may bibigay, kami po ay lubos na magpapasalamat. Pero kung kayo po ay makakapag-sponsor ng isang pamilya o posibleng higit pa, depende sa blessings na ibinigay sa inyo ni Lord, nako, marami po kayo mapapaligayang tao. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat at pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.